Magandang hapon sa inyong lahat. Muli ito po si Herbert Curia, author-promoter ng The Critics Promotions. Ang ating boses at konstruktibong kritisismo, opinyon, komentaryo at konsultasyon sa linyong kakibat. Ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo at gabay ng kalingwan ng galing ng Santa Maria, ay sa issue ng what is confidential funds and intelligent funds in government facing by BP Sara Duterte in impeachment trial question for improper use. So, what are the confidential funds and intelligence funds at who use it and where it used? So, confidential funds in the Philippines are lump sum budget allocation set aside in the national budget, the General Appropriation Act, GAA, for sensitive surveillance and information gathering activities. These expenses support the mandate and operation of civilian government agencies. Particular public disclosure could compromise security or operational success. So, yung confidential fund, pang mga civilian government agency yan. So, yung confidential fund yun. Tuloy muna natin. So, yung purpose and guidelines niya from the COA, DBM, DALG, DCGD, and Joint Circular Number 2015-01 ay surveillance activities. So, ano yan? Tracking and uncovering illegal operation that pose clear danger to agency personnel, property, or public safety. Information and reward, purchasing vital intelligence information or paying informants, subject to strict conditions and documentation. So, operational maintenance, renting safe houses, non-standard transportation vehicles, or purchasing supplies required for covert actions. Yan ang confidential funds. Itong intelligence funds naman, ito ang binibigay na meaning niya. In the Philippines are lump sum budget allocation designated for covert operation, information gathering and surveillance activities by military uniformed personnel and authorized intelligence practitioners that directly impact national security. So, pang military personnel siya, pang EAP, PNP, ganoon, or mga national security offices. So, ngayon ay yung purpose niya is used for national security, counterterrorism, vital information gathering operation that cannot be safely or effectively disclosed to the public. Users allocated primarily to uniform and military services or agencies with explicit national security mandate. So, pang military lang siya at mayroon talagang exclusive nakakaya sa mga trabaho yan sa intelligence works. So, yan. So, ano ba yung pagkakaiba ng intelligence fund at confidential fund? So, ang pagkakaiba niya, yung isa sa military, yung isa sa mga civilian offices. So, pero pareha sila ng trabaho. Intelligence gathering for national security protection o defense. Yan. So, ngayon yung confidential funds and intelligence funds ay ginagamit para sa seguridad ng bansa. At ang DepEd at BP ay maaari magkaroon nito, gayunman ayon sa COA, ang OBP ay hindi diretsang dapat bigyan nito. Ang OBP ay nagkakaroon nito mula sa permiso ng Pangulo. So, yun. So, parang ina-question din ng COA bakit mayroong confidential fund or intelligence fund yung OBP na hindi naman sila exclusive for that o para expert. So, ngayon po pwede naman sila dahil mayroon din silang trabaho para para protektahan yung national security, yun ding opisina ng OBP. Kasi yung OBP hindi naman pangkaraniwang opisina yon na dapat bigyan ng ganyan. But definitely yung kanilang pondo, hindi naman yata nila request yun, bigay ng Pangulo yung kanilang confidential or intelligence fund.
So ngayon, ang COA ay nag-disallows ng pondo sa OBP dahil sa hindi kumpletong dokumento na hinihingi ng COA. Ngayon, ang pag-disallow na ito ay may proseso at hindi pa ito final at executory ayon doon sa mga sa ayon sa kalakaran ng ating kalakaran ng COA. So ngayon, ang ating mambabatas from lower house ay ito. Pina-impeach siya dahil sa pag-usisa nila ng paggamit ng pondo ng OBP. At the same time na hindi mabigyan di umano ng kaukulang proof ang paggasta ng pondo ng bayan from confidential funds and intelligence funds. So, yan. So, ngayon, how the COA audit the confidential fund and intelligence fund? Yan. Paano ino-audit ng COA yun? So, ngayon ay, yan, strict compliance agency must show strict compliance with documentation rules rather than loose or general guidelines. So, yun. Paano ba yung strict compliance? Ito. No transfer of cash advances. Yan. Transferring cash advances from a special disbursing officer to another person or other breaks the legal chain of accountability and is strictly prohibited, violating item 6.1.1 of the circular. So yun sinasabi nila, yung parang inimbestigahan nila nakaraan, yung special disbursing officer, meron dapat yung isang opisina. So ngayon kapag binigay sa iyo yung special disbursement, ikaw yung magdi-disburse nun, hindi mo pwedeng challenge i-chain yun, ibigay sa iba para siya yung mamahala noon. So parang mayroong kernel na ayon doon sa COA na pinagbigyan yung disbursing officer para siya yung mamahala noong mga pananalapi na yon para sa intelligence operation. Sa COA, pag audit ng COA, hindi dapat para nagbabiolate siya ng chain of command, dapat yung disbursing officer siya yung magbibigay ng pera, halimbawa sa mga informante, siguro yung informante or mga pagbay ng mga intelligence information, pagbili ng mga ito, pagbili ng mga ganyan, yung special disbursing officer ang hawak nun. So ngayon, ito pa, reward and purchase documentation. Reward payouts require clear proof of successful intelligence or surveillance operation. Purchase must be backed by valid official documentation rather than loose or informal acknowledgement received alone. So, yun. So, dapat daw ay mayroong proof ng kanyang surveillance operations at yung pag-purchase na ay hindi lamang basta acknowledgement receipt yung maaaring tanggapin noong mga ang pinakang proof ng kanyang proof ng pagbabayad sa mga informante o sa mga intelligence. So ganoon. So yun yung kanyang kung paano in-audit diyan. So personal liability, if the commission on audit issues a notice of disallowance due to illegal allocation, missing proof or procedural breaches, the duty to return the disallowed public funds falls personally upon the agency head and responsible signatories rather remaining an institutional obligation. So ngayon, responsable yung head noong ahensya, mga signatory kapag dinis-allow siya. Pero kapag dinis-allow siya, hindi basta yon executory, mayroon pang proseso, mahaba pang proseso nun hanggang sa Supreme Court pa ata proseso nun noong nanyan bago pa maging executory na ikaw ay talagang proof na ikaw ay merong ginawang anomalya roon. So ngayon, yung prohibited uses, yan. Section 4.11 strictly bans the use of confidential fund for regular government salary, wages, overtime, additional compensation, allowance, or fringe benefit. Yan, hindi pwedeng ibayad sa mga regular, mga pang-samantalang mga intel lang nila yon or mga pagbili ng mga surveillance, gano'n, mga informanting hindi regular. Hindi pwede sila sa representation, consultancy, entertainment expenses. Yan. Yung pag-construct, pagre-renta, or acquiring regular building. Hindi pwedeng regular na sila ay re-renta para sa intelligence work or surveillance work. Kinakailangan ay pansamantala lang. Yan.
Ngayon doon naman sa intelligence ay intelligence kung paano ito gagawin ay in governing standard established by COA Joint Circular Number 2015-01 to unify scattered and inconsistent audit file across national agencies, local governance and government on corporation. Yan. Chain of accountability. Cash advances must be handled exclusively by a designated special disbursing officer. So yun. Halos kapares din ng confidential fund. Transferring these funds to other unauthorized personnel or security teams breaks the legal chains of accountability and constitute a direct violation. So violation kapag ka yung disbursement officer pinasa niya sa iba yung pagko-constitute o ng kung paano pagbabayad niya, dapat siya mismo magbabayad noon. Yan. So permitted expenses restricted strictly to surveillance, purchasing information relevant to national security, peace and order. Renting safe houses, vehicle, paying qualified rewards to non-employee informers with documented proof of success. Yan. Prohibited users banned from covering regular government salaries, allowances, raise benefits, representation, and yan. Kagaya rin ng ano, yung documentation and vault rules classified support must be maintained and secured in agency vaults subject to inspection by COA, Intelligence and Confidential Audit Office, yung ano, yung iniimbestigahan ngayon dun sa Senado, yung mataba na ano na intelligence auditor ng ano ng COA. Yan. So yung sa rules of aliases ito ngayon. The current joint circular is technically silent and does not explicitly prohibit or penalize the use of code names or aliases on acknowledgement receipt, provided the funds are tied to legitimate operations. So, yun. So baliwala yung alias na kanilang inuungot-ungot, kinabibisaran na halimbawa si Juan, halimbawa si Pia Mary Grace Piatos, kung sino-sino. Baliwala yon kasi alias yun. So alias is baliwala. Ang mahalaga ay merong receipt at mayroong sinasabing na proof of purchase o proof of ng intelligence gathering. So ngayon, ang kanilang allegation ayon sa fictitious names ay hindi naman allowed, ay allowed naman ito in COA. So yung allegation dun sa fictitious name ay allowed naman ito sa COA. So halimbawa, di ba, sinasabi nung maling pinaghihinalaan ng Kongreso na yung fictitious name na yun ay maaaring mayroong anomalyang ginagawa. Pero yung paggamit kasi ng alias sa pagbabayad, normal lang yun kasi nga itatago mo yung pangalan nung intel mo kasi delicate situation yan kasi buhay ang katumbas at pamilya ng intelligence mo ang kanilang pagtatago ng kanilang mga pangalan o kanilang mga identity. So kaya dapat ay naka-alias yun. Walang iba makakaalam ng identity nila kundi yung mga head noong agency or mga pinagkakatiwalaang mga officers nung ahensya or nung halimbawa military, kung sino yung nangangalaga na sa intelligence nun. Sila lang dapat yung nakakaalam nun. Hindi po pwedeng ma-disclose yan kasi nga ay delikado yon. Lalo na ilalagay mo sa doon sa ano bang tawag doon, voucher. Pag i-issue ka ng cheque voucher, ilalagay mo pangalan ng ilalagay mo pangalan nung intelligence. At saka dapat hindi cheque ibabayad doon, dapat cash. Kasi pag tini-cheque mo, delikado yun kasi mayroon na magagawa pa sila ng mga coding for alias, di ba? Kaya dapat cash ang ibabayad mo ron. So ngayon, paano mo babayaran ngayon yung isang informante mo, di ba? So ngayon hindi naman mag-i-issue ng resibo ang isang informante, kundi gagawa ang isang opisina sa aking palagay naman ito. Siyempre dapat ay gagawa lang siya ng isang acknowledgement receipt na tinanggap niya yung pera. Pwede yun. Ngayon ay yung opisina rin, kung pwede sa tingin ko, pwede gumawa siya ng isang letter o dokumento na ito ay nagpapatunay na tinatanggap, papipirmahin mo yung intelligence mo o yung informante mo na tinanggap niya yung mga pera na yon. Pero pwedeng gumawa siya ng pirma or anumang pag-receive niya doon. Pero syempre nakatago ang mga pangalan niya para doon sa
pagtanggap niya ng pera para hindi ma-open yung kanyang name. So dapat ganoon yung proseso noon pag ganon, di ba? Kung paano magbabayad sa mga intelligence officer o sa mga informante o binibilan niya ng mga ng mga ng sinasabing mga information. So ngayon ay sabi may proof of success. Ay ngayon halimbawa ay yung binayaran mo na intelligence mo ay yung 73.8 million, maliit yun. Malaki ang babayaran ng pag sa confidential o intelligence work, intelligence gathering, lalo sa buong Pilipinas. Maging yung halimbawa opisina pa lang ng BP, kapag magpapa-intelligence work niya sa kanyang gawain, hindi lang basta mayroon kang 300 na mga escort para protektahan kanya. Siyempre mag-a-advance ka ng intelligence work kung mayroon kang gagawin sa lugar na yon. Kung yon ay safe doon, walang ganon. Magagawa ka ng intelligence work na gagather ka sa ano man nangyayari sa seguridad ng paligid na yon. Diba? Aside from kukontak sila doon sa AFP, ano ba ang nangyayari doon sa ano ba ang situation doon sa lugar na yon. So meron din siyang sarili na pag intelligence doon bago siya pupunta roon, di ba? Or kasiguridad ng opisina ng ating BC. Hindi pangkaraniwan yun, kaya po pwede rin siya noon kung siya mayroong ganung bagay, di ba? Malaki rin ang gagastusin niya kung paggamit lang ng confidential fund para sa kanya lang opisina. But definitely ginagamit niya yan para sa pangkalahatan, para maprotektahan niya national security natin, pakapakanan ng mga tao, ng gobyerno, para against doon sa mga iba't ibang mga maaari niyang ma-intel para maiwasan yung halimbawa threat sa kanyang opisina, threat sa mga tao, threat sa mga ganitong mga lugar-lugar. Particular yung sinasabi nila ay ang kanilang binabantayan ay meron din silang pagbabantay sa mga doon sa rebelding mga CPP, NPA. Halimbawa ay yung sa COA ay mayroon doon sa COA, doon sa DepEd at BP, mayroon silang intelligence doon sa mga eskwelahan para makita nila na mayroong infected na mga na mga sinasabi lang eskwela na napapasok ng mga ganyan at nagre-recruit doon. So mayroon naglalagay sila ng intel doon para mapangalagaan yung mga eskwela through that according sa kanilang intelligence works na ganun. Ganun pala malaki na ang gagastusin nila roon sa ganong klase ng intel works, di ba? At pag-intel nung mga hindi lang basta babayad ka ng mga teacher para trumabaho doon. Siyempre gagamit ka ng iba-ibang mga intelligence mo para i-intel mo yung mga eskwelahan, i-intel mo yung mga lugar kung ito ay napapasok ng mga ganitong mga sinasabing mga rebelde para mag-recruit or para gumawa ng karahasan, mga ganon, to secure them, diba? So yun. So doon pa lamang malaki ng gastos ang po pwedeng gugulin ng ating isang ahensya, lalo na yung kay Vice Presidente na opisina. So ngayon ang opinion natin sa issue ito ay maliit lamang ang 28 million na yan as confidential fund na hinahanapan ng resibo or anumang patunay dahil sa pambayad pa lang sa Intelworks ay kulang yan all over the Philippines. Sa ating paningin ay hindi naman mag-i-issue ng resibo ang isang intelligence or informer nila kung babayaran nila sapat na ang pirma nila sa anumang document ng OBP na pag-receive nila ng pera na parang payroll list lamang. So siyempre yun namang mga tao na kanilang mga informante, pag binayaran din magbabayad, hindi mag-i-issue ng resibo yan di ba? Yun ang sila pupunta sa Quiapo para magbumili ng resibo o magparehistro sa BIR, meron silang resibo para pag binabayaran sila sa informant. Hindi naman ganoon siguro yung mga di ba? Mga informante. Hindi sila nagpaparehistro ng resibo sa sa BIR. Para official receipt, babayaran sila. Acknowledgement receipt lang ang maibigay nila or mayroong mga dokumento ang mga OBP para pirmahan nila kapag receive sila ng pera. Parang ganun lang sa informante. At syempre, pwede kang kumuha ng mga informante paulit kahit sino-sino na para babayaran mo hindi regular para mag-intel doon sa mga lugar-lugar para makasagap kung ano man yung interest. Ngayon,
proof of success. Paano ka nakapag-intel ngayon? So ngayon papakita mo na paano kung halimbawa paano masabi may proof of success ka. Yung sinasagap mo ngayon, yung lugar, so paano mo masasabi ang proof of success na walang nangyayari, walang threat sa lugar na to? Yun yung na-intel niya. There is no threat in the area, halimbawa sa Luzon. So paano sasabihin sa COA na yun yung kanyang ina-intel, walang threats. Paano mo papatunayan yun na walang threats, di ba? So yun, halimbawa doon sa panahon na yun, naglagay siya ng ganong klase ng report. So patutunayan na wala bang nangyari sa lugar na yon o mga balita na mayroong mayroong threat sa ating pamahalaan, sa mga tao. So ngayon ito pakinggan natin. So ang ating pagtingin sa proof of access generally ay maraming naitala ang ating NTFL, kakat AFP at PNP na mga nag-surrender, at ang kaayusan naman ay hindi naman ganun kagulo sa ating bansa. Wika nga ay nagiging parang routine patrol na lamang ang intel gathering kung ganyang walang threats o ang i-report ng informants ay gumagana ang ating pero sa kaayusan. No threats na masasagap dahil nakakapagpasuko sila. Ang report na walang anumang nangyayari ay proof of success generally kahit hindi naman nagkaka-coordinate ang mga nasabi. Ayan siya in intel gathering. So ngayon ay ang nangyayari doon sa pag-intel ng halimbawa nung opisina nila, paano ka makaka-intel ngayon ay doon sa intel gathering na gagawin mo doon sa lugar, nagpapasuko yung ating mga NTFL tsaka yung from their function, di ba? Re-report mo ngayon kung gano'n, di ba? Kung sa pangkalahatan, even though maghiwalay sila, di ba? Hindi naman sila magka-coordinate. Pero masasabi mo ba na yun ay part of the proof of success kapag na-report mo na walang nangyayaring kaguluhan? Ikaw masabi walang nangyayaring kaguluhan. Ayun, no, merong halimbawa ay naging successful, makita mo yung ginawa namin, nagpasuko pa nga sila. Walang nangyayaring kaguluhan. So ngayon kung ating titingnan din sa militar, na kung sila ay sa kanilang intelligence, kung wala ngang threat dun sa lugar na yon, di ba? Almost the same sila ng intel gathering nung AFP, PNP, nung OBP, from kung ano man yung kanilang sakop na kanilang tinitingnan regarding na makatitreaten sa kanyang opisina, makatitreaten sa pangkalahatan, di ba? Pwedeng magkapareha sila ng report noon, di ba? As a proof of success, di ba? Mga ganon. Aside from, siyempre, yung mga intel noong mga militar ay magkaiba doon sa nai-intel nila kapag mayroon silang nasasagupan nila yung mga rebelde na may nakapagtitip sa kanila na ayun, nandun sila, kayo nasagupan nila, di ba? So, yun yung mga ilang mga proof of case na kapag nakapagsagupa sila ng mga groupings doon sa mga lugar-lugar sa intel nila. Aside from walang yung mga yan ay halimbawa yung mga rebelde ay wala namang ganoon threat na under control nila para maghasik ng lagim doon sa halimbawa sa isang lugar o sa Metro Manila, o pupuntahan nila Metro Manila para gumawa ng gulo, halimbawa mula sa iba't ibang kampo ng mga rebelde o iba't ibang mga rebelde sa bansa. So mga ganoon na paano mo sasabihin ngayon sa COA yung proof of success na gano'n na ang ating bansa ngayon ay wala naman tayong nasasagap na threats. Base na rin ito doon sa nangyayari na ang ating AFP ay nagpa-function yung kanilang trabaho, di ba? So sa tingin ko po pwede na yun, di ba? Paano masabihin gano'n, di ba? Yung proof of success na, kasi gano'n yun din yung ipinasa noong sabing kernel na yun na wala namang problema sa ating kapaligiran. Pero kung susuriin ang ating kapaligiran ay
pwede patunayan ng COA naman sa ibang bagay. Kung halimbawa magtatanong sila sa AFP sa ibang kwan, o ikukumpara nila ang gawain noong AFP sa gawain nila, na kung talaga namang wala naman talaga mga threats no, sa halos magkakapares yan aside from yung mayroon silang tip for the encounter. Halimbawa na natitipan sila, kaya nila na-titrace yung mga kaaway nila o yung kaaway ng gobyerno. So ayan, so kaya I think yung pinag after sa kanila 73.3 million, maliit lang yun kung mag-i-intel ng buong Pilipinas. Doon pala sa opisina ni VP Sara, ubos na yung 73.8 million na yon. Aside from yung 375 million noong 2025 naman, kailan ba yon? 2023 ay pwede yon sa mas malaki naman, buong Pilipinas para sa pag-intel niya. So kaya tayo ay yan yung yung sinasabi na kaya pinagtatalunan yung confidential or intelligence fund. Bakit meron siya at ano ba yan? So yun, so nating na-criticize na yan ay parehas na for security purposes ng ating bansa, for national security, na trabaho isa sa pang-militar at isa sa pang-opisina kagaya ng Nabibig Sara. Yung mga civilian, yung confidential pang civilian office, yung intel pang military office yon. So ngayon ay parehas sila ng trabaho, para bantayan ang seguridad ng bansa. So yun. So yan yung iniuungot na corruption di umano, na paano ginasta yung confidential fund, yung pagsisecure ng ating bansa, di ba? Tapos ang nangyayari nga ay isipin mo yung nangyari ay ganun sinisecure ng ating BP yung ating bansa, pero siya ay tinrating pa rin nung siya ay under threat siya nung nasa parang nasa kongreso siya, di ba? Parang siya ay pinagpatayan ng ilaw, na-threaten siya, vice president niya, ba't papatayin mo ng ilaw doon, di ba? Brownout daw. Kaya kawawa po naman nung magbigay siya nung mag-rant siya, nung magsasabi siya ng di ba, halos walang ilaw nung siya mag-rant, di ba? Nung siya nagsasabi ng mga kung ano ng kina president, kina first lady. Di ba nung siya ay nung sinasabi ng threat niya walang ilaw, kasi nga pinipatayan siya ng ilaw doon sa na natako siguro, kaya ganoon. Pero sige nakapagsalita ng ganoon. Dala na rin ng emosyon, kaya nakapagsalita ng ganoon. May bangali wala yon. Maaring ng black lang, di ba? At dahil nga yung buhay niya ay nakathreaten, malino naman yung kondisyon pati niya, kondisyon na kung pag kailangan siya muna ay matudas bago matudas yung mga yon, di ba? Parang ganun yung binibitawan niya. But definitely hindi naman siguro yung hindi siya ay nakapagsasalita na dahil nga sa nangyari sa kanya na ganun. Pero ang kanyang trabaho talaga doon sa confidential fund ay i-secure yung ating bansa, i-secure yung siyempre yung Pangulo, yung Kongreso, walang gagawa ng masama, di ba? Pero siya, nung nagsisecure ng gano'n, siya yung tinreten, di ba? Nakalain mong gaganunin ka nung sinisecure mo, pambihira, di ba? So ngayon ay we hope umira lang patas ng justicia sa impeachment trial at ito pag-i-issue ng confidential na siguro ay tanggalin na lamang at ibigay na lamang sa AFP at PNP and Intel. So tanggalin na yung confidential funds at siguro kung yung intelligence funds na lamang at sila pag-ibay yun ng trabaho niyan. Ngayon ay kung kinakailangan talaga na magbigay ng confidential fund ay siguro ibigay na ngayon. Ngayon ay bigyan, pero siguro siguro pag-usapan na lamang kung ano yung mga sako nung kung paano ang intelligence gathering ng bawat mga ahensya para hindi sinasabing nadodoble. Pero siguro maganda na rin yon yung trabaho ng ating military o ng PNP para mag-double check. Pwede na rin sa double check. Kasi nga kaya nga nag-audit, double check yun, di ba? Kasi nga kung sa accounting na
ay present mo na pero double check mo kasi nga dahil sa baka mayroong anong mali. So ngayon mahalaga na rin na yun na maka-double check na rin yung office ng BP o BP o sino mang ahensya para sa security purposes ng ating bansa. So muli ay ang kaliwanagan ng Banla Santa Maria magliwanag sa ating bansa at mula sa pamahalaan mamayang Pilipino. Yung pamahalaan ay mamahala ng mabuti, matuwid, tugunin yung karapatang mandao, patas na hustisya. At iwasan yung pang-aabuso, korupsyon, yan, katiwalian, pang-apit ng mamamayan. Yung mamamayan naman, iwasan yung paglaban dun sa pamahalaan. Iwasan yung paglabag sa batas. Bago suportahan yung pagpapairal ng mabuting pamamahala, karapatang pagtao, patas ng hustisya. Sa ngayon makikinabang tayong lahat. Mamumuhay tayo ng mapayapa, maunlad, makakapanampalataya tayo ng lubos sa ating Panginoon Diyos mula Panginoong Yeso Cristo. Muli, magandang hapon sa inyo lahat. Sana ay nakapagsabuhos naman ang The Critics Promotion sa lingkong ito ng konstruktibong kritisismo, opinyon, komentaryo at konsultasyon. Magandang hapon sa inyo.